Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong ibabahagi ko sa inyo ay totoong nangyari. Naganap po ito dun sa aming probinsya noong bata pa po ako. Bali, dalawa pong nakakatakot na karanasan ang ikukwento ko sa inyo. Ang una ay yung nangyari noong naglayas yung isa naming pinsan sa bahay nila. Masyado kasing mahigpit ang tatay niya na kapatid naman ng nanay ko. At napakagaan ng kamay nito. Lagi na lang niyang sinasaktan yung pinsan namin. Kaya nang hindi na nito matiis, ay naglaya sa kanila. Hinanap namin si Intoy, ng isa ko pang pinsan na si Tigoy. At sa matyaga naming paghahanap, ay natagpuan namin ito na naroon sa isang lumang payag o kubo na malapit sa pinagsakahan dati ng mga magulang ko. Kinumbinsi namin itong umuwi na at bumalik sa kanila, pero ayaw nitong pumayag. Kahit pa sinabi naming kakausapin ng mga magulang namin ang tatay niya. At dahil sa kahit anong pagpapaliwanag ang gawin namin, ay ayaw talaga niya. Kung kaya, wala na rin kaming nagawa pa. Sumuko na rin kami sa kakakumbinsi sa kanya. Kaya ang ginawa namin ng isang pinsang ko na si Digoy ay amin na lang siyang sinamahan sa pag-asang baka magbago pa ang kanyang isip. At dahil paggabi na noon, kung kaya, naghanap kami ng mga maaari naming makain para sa hapunan. Nagiwahiwalay kami. Silang dalawa ay pumunta sa may ilog para manghuli ng isda at mag-igib, habang ako naman ay pinuntahan yung dati namin pinagtataniman at nagbaka sakali na may makuha pa akong kamote. Nang kasalukuyan na akong naguhukay, ay bigla na lang akong kinutuban ng hindi maganda. Hindi ko rin talaga alam kung bakit ganon ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Basta bigla na lang akong kinabahan. Kung kaya, tumigil ako sa aking ginagawa at iginala ko ang aking paningin sa buong paligid. Nung una ay wala naman akong napansin o nakitang kakaiba. Kung kaya itinuon kong muli yung aking atensyon at ipinagpatuloy ko yung aking ginagawa. Pero makaraan lang ang ilang sandali ay may naramdaman talaga ako sa aking likuran. Kung kaya mabilis akong napalingon. Pero tulad nung una ay wala naman. Nagpalingalinga pa ako at tininang mabuti ang buong paligid. Walang ibang naroon maliban sa akin. Pero parang gusto ko na talagang umalis noon at tumakbo. Grabing kaba na kasi yung nararamdaman ko. Hindi naman po talaga ako matatakotin na tao, pero nung mga sandaling iyon ay iba talaga
yung pakiramdam ko. Nang wala naman akong makita, ay ipinagpatuloy ko na uli yung ginagawa kong paghukay gamit ang kapirasong kawayan na napulot ko sa daan papunta doon sa taniman. Bagya akong nakayuko noon habang naghuhukay. Nang bigla na lang may napansin akong buhok na nasa aking harapan. Dahil doon ay hindi talaga ako kaagad nakagalaw. Nagmumula ang buhok sa itaas at dahan-dahan itong bumababa. Na halos may isang di pa lamang siguro ang layo nito mula sa akin. At nang dahan-dahan kong iangat ang aking muka, ay talaga namang naapasigaw na po ako at agad na napatayo. Mabilis akong nagtatakbong palayo dahil nakita ko ang isang ugot na ulo. Duguan ang mukha noon at nakalutang sa hangin. Nakabuhagag din ang mahaba at malagong buhok nito. Nakadilat na mabuti at nanlilisik ang kanyang mga mata. Dahil sa nangyari ay kung saan ako napasuot. Wala na akong pakialam noon kahit pa nakaharang yung mga sanga at baging sa dinaraanan ko. Hinahawi ko lang ang mga iyon na para bang baliwala lang dahil na rin sa sobra kong takot. At kapag talagang makapal na sa tingin ko ay di ko kakayanin hawiin lang, ay akin namang iyong nilulundag. Wala rin akong tigil sa kakasigaw habang mabilis na tumatakbo. Tinatawag ko yung dalawang pinsang ko at humihingi ako ng tulong. At di ko maipaliwanag kung paano ko narating yung bahay namin. Takang-taka ang mga magulang at kapatid ko sa kung ano na ang nangyari sa akin. Dahil sa putlang-putla umano ako. Nang makaupo nga raw ako, ay hindi nila ako makausap pagkat ako ay natulala. Di ko na nga natandaan yung mga tagpong sinasabi nilang iyon sa akin. Basta ang natatandaan kong sumunod na nangyari ay naroon na ako sa aking higaan. Hinang-hina ang katawang ko at kinakausap nila ako. Tinatanong nila ako kung ano nangyari sa akin. Kung kaya ikinuwento ko naman sa kanila. At ang masaklap ay hindi nila ako pinaniwalaan. Ang sunod na kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nung isinama naman ako ni tatay sa bayan. At nang pauwi na kami, ay nayaya ito ng kanyang kumpare. Dahil madaraanan namin ang bahay noon at mayroong handaan. Nung papunta kasi kami sa bayan, ay sumakay kami ng jeep. Pero nung pauwi, ay naglakad na lang kami dahil sa naubos ng lahat ng pera namin. Dahil ibinili ng aming mga pangangailangan sa bahay. Kung kaya napadaan kami sa bahay ng kanyang kumpare. At gano'n na nga ang nangyari. Pinaunlakan ni tatay yung paanyaya ng kanyang kumpare at ito ay nakipag-inuman. Natuwa din naman ako dahil sa ako ay nabusog pagkat ang dami ng kanilang handa. Pero inabutan na kami ng gabi sa daan dahil napasarap si tatay sa kanyang pakikipag-inuman. At ilang beses itong pinigilan ng kumpare niyang umuwi. Buti na nga lang at lagi kaming may dalang flashlight kapag umaalis noon ng bahay.
Nang naglalakad na kami, hindi pa kami nangangalahati, ay napansin kong biglang huminto si tatay sa kanyang paglalakad. Maayos pa siya noon at hindi naman siya lasing. Pagkahinto niya, ay nakita kong napatingala siya. Napatingin siya sa itaas at tiningnan yung mga punong nakapaligid sa amin. Maya-maya pa, ay nakita kong dahan-dahan na niyang hinugot yung kanyang itak. Bigla akong kinabahan, kaya napatanong ako sa kanya kung bakit. Pero sa halip na sagutin ako, ay kanya akong sinenyasan na umupo at huwag maingay. Ang totoo, di ko naintindihan yung una niyang senyas kung dadapa ba o ako ay uupo. Pero umupo ako. Mas pinili ko yon dahil ayokong dumapa pagkat maputik nung mga pagkakataon na yon. Ngunit makaraan ang ilang sandali ay mayroong mabilis na dumaan at naramdaman ko pa talaga yung malakas na hangin sa aking mukha. Kaya mabilis na rin akong napadapa. Wala na kasi akong magagawa ng mga pagkakataon na yon. Dahil parang gahibla na lang at muntik na akong tamaan. Nakita kong iwinasiwas ni tatay yung kanyang itak. Pero wala naman siyang tinamaan. Hanggang sa bigla itong sumigaw at kanyang hinamon yung aswang. Doon ko palang nalaman na may aswang na pala siyang naramdaman. Sabi pa ni tatay sa aswang, kanina pa niya itong naririnig at pinapakiramdaman. Pero ako, wala talaga akong narinig na huni habang kami ay naglalakad. Kaya humanga ako sa talas ng pakiramdam ni tatay. At matapos magsalita ni tatay, ay nakarinig ako ng malakas na pagaspas. Pero papalayo na iyon mula sa amin. At nakita kong ibinalik na ni tatay yung kanyang itak sa lalagyan nito. May ibabahagi lang po ako sa inyong kwento. Bali personal ko po itong karanasan. Nangyari po ito kamakailan lamang. Madalas po kasi akong binabangungot ng mga panahong iyon. At sa tuwing nangyayari ito, ay hindi talaga ako makagalaw. At nakakakita ako ng isang nakakatakot na babae na nakasuot po ng itim na damit. Naging madalas po ito. Pero sa tuwing binabangungot ako, ay nagagawa ko rin namang magising. Hingal na hingal ako niyan at pawis na pawis. Nanunuyo din ang aking lalamunan. At ako ay talagang uwaw na uwaw. Hanggang sa pati ang trabaho ko ay naapektuhan na. Parang ayoko nang matulog para lang maiwasan ko yung bangungot. Hanggang sa natuto na rin akong gumamit ng ipinagbabawal na gamot para lagi akong gising at huwag makatulog. Ipinatingin na rin ako ng mga magulang ko sa doktor. Pero ang sabi nito, ang nangyayari sa akin ay yung tinatawag na sleep paralysis. At ito umano ay bunga ng malabis na pag-iisip. Masyado daw akong stress. At tinanong ako ng doktor kung ano yung matindi kong problema noong mga panahong iyon. Kung kaya, sinabi ko naman sa kanya ang ukol sa paghihiwalay namin ng boyfriend ko. At yun ang nakita niyang problema.
Pero nang makausap ko yung pinsan ko, ay iba naman ang naging pakahulugan niya sa nangyayari sa akin. Marunong din kasing manggamot ang pinsan ko. May nalalaman siya pero hindi pa nga lang kasing husay ng iba. Pinakwento niya sa akin lahat ng mga nangyari bago ko pa maranasan yung una kong bangungot. Kaya inilahad ko naman sa kanya pati yung ginawa kong pagtataray sa isang taong grasa na nanlilimos sa akin. Kausap ko kasi noong mga oras na iyon yung boyfriend ko at nag-aaway kami. Kung kaya hindi ko napigilan ang aking sarili at napagsalitaan ko ng masasakit at hindi maganda yung babaeng pulubi. At kinagabihan noon ay nangyari na yung una kong bangungot. Ito ang nakitang dahilan ng pinsan ko. Sinabi niya sa akin na malamang ay may kinalaman yung taong grasa na yon sa nangyayaring kababalagan sa akin. Pero ayaw niyang magbakasakali. Nais niyang makasiguro. Kung kaya, dinala at sinamahan niya ako sa kanyang kaibigan na si Lola Melba. Ito yung umaalalay at gumagabay sa pinsan ko sa kanyang pagtuklas ng mga espiritual na kaalaman. Nang suriin ako ni Lola Melba, ay napatunayan niya na tama nga ang naging obserbasyon ng pinsan ko. Tamang lahat ng kanyang mga ipinahayag sa akin. Nagtanim nga ng galit sa akin yung taong grasa. At mayroon pala itong nalalaman ukol sa pangkukulam. At iyon ay kanyang ginamit para pahirapan ako at unti-unting patayin. Kaya pala nung mga huli kong bangungot ay nakikita ko ng malinaw yung nakakatakot na mukha ng babae sa masamang panaginip ko. At may pagkakataon pa ngang gusto na niya akong sakalin. Ginamot ako ni Lola Melba at himalang kanyang nakausap yung taong grasa na kumulam sa akin. Kwento pa ng pinsang ko, nag-iba ang aking boses. Dahil sa totoo lang, ay wala na akong maalala sa mga sinasabi ng pinsang ko. At hindi ko rin maalala na nagsalita ako ng ukol sa iba't ibang mga bagay. Matapos akong gamutin ni Lola Melba, ay itinigil ko na rin yung paggamit ko ng ipinagbabawal na gamot. Pero isang gabi, habang natutulog ako, ay bigla na lang nanindig yung mga balahibo ko sa katawan. Ang tanging ilaw ko lang noong mga panahong iyon ay yung liwanag na nagmumula sa dim light. Napabalikwas akong bigla noong mga oras na yon. Dahil pakiramdam ko talaga ay mayroong nakatingin sa akin. Hanggang sa bigla na lang may lumitaw mula sa madilim na sulok ng kwarto ko na isang babaeng nakasuot ng itim na damit at nakabelo. Dahan-dahan itong lumapit sa akin na hindi naglalakad. Para itong nakalutang. At nang makalapit sa gilid ng higaan ko, ay bigla itong nagsalita at humingi ng tawad. Dahil sa sinabi niya, ay nakahinga ako ng maluwag. Yun pala ang napagkasunduan nila ni Lola Melba. Humingi din ako sa kanya ng dispensa at bigla na lang itong naglaho sa dilim. Kaya po mula noon ay sinikap kong matutunan na maging mapagpigil sa aking sarili. Kahit anong galit o sama ng loob ko ay pinipilit kong kumalma at laging makita kung ano pa rin ang maganda at mabuti
sa ganitong paraan ay hindi ako nadadaig ng init ng aking ulo. At hindi rin ako nakakapagsalita ng masakit at hindi maganda sa aking kapwa. Ayoko na kasing maulit pa yung nangyari sa akin. Isa iyong karanasan na kahit sa hinuha ay ayoko na talagang maranasang muli. Ang ikukwento ko po ay sarili kong karanasan. Ito ay nangyari sa isang bayan sa Cebu. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar para po pagbibigay respeto na rin sa mga naninirahan sa aming bayan. Ang taon po ay 1999. Araw po iyon ng Sabado, kung kaya wala kaming pasok sa eskwela. Masaya kami naglalaro sa kalsada ng aming mga kaibigan ng tumbang preso. Yun po kasi ang isa sa pinakasikat na laro nung panahon na iyon. Pagkat bukod sa masayang laruin ito, ay marami rin ang pwedeng sumali. Nung ibabato ko na sana ang aking tsinelas, ay biglang merong sumitsit sa aming likuran na pinapatigil muna kami sandali sa aming paglalaro. Dahil daraan sila Ate Meli at Kuya Raul. Pinatigil niya muna kami dahil baka tamaan ng tsinelas si Ate Meli na mahigit 8 buwang buntis. Pagkataan naman nila ay nagpatuloy na kami sa aming paglalaro. Nang maghapon na ay nagpasya muna kaming umuwi upang kumain at babalik na lang pagkatapos para maglaro naman ng tagu-taguan sa gabi. Pero hanggang alas 7 lang, dahil pagsabit ng alas 8 ay halos tulog na lahat ng mga tao sa aming baryo. Bali 7 kaming lahat na naglalaro noon. Kasama kong nagtatago si Dexter, isa sa mga kalaro ko at kababata. Nasa likod kami noon ng Barangay Health Center nagtatago, kung saan mapuno at matataas ang mga damo na kung ikaw ay dadapa ay talagang hindi ka makikita basta-basta, pagkat medyo madilim din sa parting iyon. Ang iba naman naming mga kalaro ay nasa likod ng barangay hall, nakatabi lang kung saan kami nagtatago. Doon kasi kami madalas naglalaro ng tagu-taguan, pagkat kakaunti lamang doon ang mga bahay. Umiiwas din kami na mapagalitan ng mga matatanda na mga maagang nagpapahinga na ayaw sa maingay. Habang nagtatago kami sa likod ng Barangay Health Center, ay nakaamoy ako ng napakabaho. Kaya biglang nasabi ko kay Dexter na, "Dex, bahuwa sa imo utot, oy." Kung sa Tagalog pa ay, "Dex, ang baho naman ng utot mo." Sabay tawa ng mahina para hindi kami makita ng taya. Pero si Dexter ay hindi umimik. Nang lingunin ko siya, ay nakita kong takot na takot ang kanyang mukha na nakatitig sa aming likuran. Dahan-dahan kong tingnan kung saan siya nakatingin, ay bumungad ang isang matandang babae na nakatayo malapit lang sa aming mga paa, na nanlilisik ang kanyang mga mapupulang mata. Dahil sa takot ay tumakbo na ako kaagad, at nakita kong sumunod na rin sa akin si Dexter. Nakapwa kami sumisigaw ng ungo na ay ungo, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay aswang, mayroong aswang. Nagtakbuhan na rin ang iba pa naming mga kalaro. Napulabog ang mga tao
na naroon malapit sa kung saan kami naglalaro. Dahil na rin sa aming mga malalakas na pagsigaw. Nang naglabasan ang mga ito, ay tinanong nila kami kung bakit daw kami sumisigaw. Sabi namin sa kanila ay mayroon kaming nakita na aswang. Ngunit hindi sila naniwala sa amin. At isa na nga rito si Kuya Raul, na kanya pa kaming sinabihan na umuwi na. Dahil sa nangyari ay napagpasya namin ng kaibigan kong si Dexter na umuwi na nga lamang at nang upang makapagpahinga, sapagkat hindi rin naman sila naniniwala sa amin. Nung matutulog na ako ay hindi mawala sa aking isipan ang nakakatakot na itsura ng matandang babae na akin nang nakatulugan niyon. Pero nagising akong bigla dahil sa iing-ihi na ako. Kaya bumangon agad ako upang umihi. Ang aming palikuran ay nasa likod pa ng bahay na nakahiwalay iyon. Ganyan po kasi yung estilo ng mga banyo doon sa amin. Binuksan ko ang pintuan sa likod at hindi na ako lumayo pa. Doon na ako umihi dahil sa natatakot ako pagkat madilim. At naalala kong bigla yung matanda na aming nakita ni Dexter sa likod ng health center. Habang umiihi pa ako ay napasulip ako doon sa aming orasan na nakasabit sa may dingding. 3:00 na pala ng umaga. Nang ibalik ko ang aking paningin sa harap, ay may napansin akong parang figura ng isang babae na nakatayo sa bubong ng aming kapitbahay sa bahay nila Ate Meli. At napansin kong napatitig pa ito sa akin. Dahil sa gulat ay hindi ko na natapos pa ang aking pag-ihi at agad ko nang isinara yung pinto. Habang papunta doon sa kwarto namin ay narinig ko ang isang malakas na pagaspas, na iyon ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganon sa buong buhay ko. Dali-dali akong umiga at nagtalakbong ng kumot. Hindi na ako nakatulog pa dahil doon. Nawala lang ang kaba sa aking dibdib nang marinig ko na ang pagtilaok ng mga manok na nagpapahiwatig na malapit nang sumikat ang araw. At nang maliwanag na, ay napansin kong maraming tao sa labas ng bahay nila Ate Meli. Sinabi ko kaagad kay Mama na maraming tao sa labas ng bahay nila Ate Meli. Nagmamadali naman kaming nagpunta doon at nalaman namin na nanganak na pala kaninang madaling araw si Ate Meli. Pero makaraan lang ang 1 oras ay hindi na humihinga ang bata at ito'y namatay na rin. Grabe ang hinagpis na mag-asawa dahil sa panganay nilang anak yon. Nakita kong nag-uusap si Mama at si Ate Meli. Nilapitan ko naman ang bangkay ng sanggol na nasa higaan lang at ito ay nakabalot ng lambing. Ganun pala ang sanggol, nakamamatay lang. Violet yung pisngi nito at yung labi. Sa kabilang banda naman ay naroon si Kuya Raul at gumagawa ng maliit na kabaong para sa kanyang munting anghel. Lumapit ako kay Mama at kay Ate Meli na nooy nag-uusap. At dahil sa aking pagtataka ay napatanong ako at sinabing, bakit po siya namatay, ate? At doon ikinuwento ni Ate Meli lahat ng nangyari sa amin ni Mama. Ayon sa kanya, bandang 1:00 ng madaling araw
nang pumutok ang kanyang panubigan. Kaya madali niyang ipinatawag sa kanyang asawa, si nanay. Isa itong mananabang o kumadrona sa Tagalog. 1 kilometro din ang layo ng bahay nito mula sa kanila. Doon ito nakatira sa may sementeryo. Makalipas ang kalahating oras ay dumating na rin ang kanyang asawa at kasama yung kumadrona. Bagya pa raw natagalan ang asawa nitong si Kuya Raul, pagkat dinatnan daw niya itong wala sa kanyang bahay, kung kaya hinintay pa niya. Nang mag-umpisa na raw sila, ay nahirapan umano si Ate Meli dahil sa suhi ang bata. Nang ibig sabihin ay nakauna umano ang mga paa nito sa halip na ang ulo. Gayunpaman, makaraan ang mahigit 1 oras ay maayos naman na nailuwal niya ang bata at nakita niyang malusog ang sanggol habang umiiyak ito. Nagpaalam si nanay na uuwi muna siyang sandali pagkat may kukunin lang daw. Nabiniro pa nga raw ito ni Ate Meli na sinabihang wag na at baka aswangin lang ito sa daan. Pero ngumiti lang ito at sinabing sandali lang ako. Nang makaalis si nanay ay nakatulog naman si Ate Meli dahil na rin sa pagod at puyat. Maging ang kanyang asawa ay nakaidlip din na nasa tabi nila yung bagong silang nilang anak. Nagising si Ate Meli ng kanyang mamalayang umiiyak ang anak. Nang mapadako ang kanyang paningin sa may bintana na nasa harapan niya, ay nakita niya ang isang napakalaking aso na kulay puti. Opo, tama po kayo nang narinig, kulay puti po. Yan ang sabi niya sa amin ni Mama. Sabi pa niya ay napakalaki talaga nung aso na yon. Dahil ang kanila pong bahay ay nakaangat ng 1 metro mula sa lupa. Itagtag mo pa ang ibabang bahagi ng bintana na nakataas rin halos ng 1 metro mula sa sahig. Kaya napakalaki talaga umano nung aso. Pilit daw niyang ginigising si Kuya Raul, pero hindi niya po talaga magising. Binugaw na lang niya yung aso. Pero hindi po talaga ito umaalis, na nakatitig pa sa kanya, na ang dila ay sumasayad na sa sahig at puno ng laway. Nang sabihin niya ang mga katagang, sa ngalan ni Jesus, kampo ni Satanas paaadiri, doon pa lang po umalis yung aso. Makaraan ng ilang minuto ay dumating si nanay para itong balisa na kinuha lang ang kanyang mga gamit at nagpaalam na. Pagkaalis ni nanay ay doon lang nagising si Kuya Raul. At doon din nila napansin na hindi na umiiyak at humihinga ang bata. Dagdag pa na sabi ni Ate Meli habang umiiyak ay aswang si nanay. Ang ibabahagi ko pong kwento ay karanasan ko po noong teenager pa po ako. Nangyari po ito doon sa aming probinsya. Dekada 90 po nang maganap itong aking karanasan. Taong 1995 kung di po ako nagkakamali, na yung natatandaan ko pang sikat na pinapatugtog tuwing may sayawan ay yung dayang-dayang. Lagi po kami noong pumupunta sa mga sayawan, lalo na kapag yung sikat na sound system sa aming lugar ang inarkila nung nag-organize ng pasayaw. Minsan nang magkaroon ng sayawan sa katabing baryo namin, ay nagkayayaan kaming magkakaibigan na dumalo doon.
Kaya nung sumapit yung araw ng sayawan, ay magkakasama kaming pumunta. Yung pinagdausan ng sayawan ay may mga 100 metro siguro ang layo mula sa kalsada. Malayo pa kami doon sa sayawan ay rinig na namin yung malakas at dumataguntong na tunog ng sound system. Nang dumating kami doon ay marami na ring mga kabinataan at kadalagahan. Hindi muna kami pumasok. Nanigarilyo pa muna kami sa labas at nagmasid na aming tinitingnan yung mga dumarating. Ang totoo po, may napapabalita na noon na mayroon di umanong aswang sa baryo na iyon. Pero dahil sa marami naman ang hindi naniniwala, kaya hindi namin masyadong binigyan iyon ng pansin. Pero isa pala iyong malaking pagkakamali, dahil doon ko unang naranasan yung pinaka nakakatakot na pangyayari sa aking buhay. Nang mga pasado 7:00 na, ay nagkayayaan na kaming magkakabarkada na pumasok na upang makipagsayawan. Nakikita na rin kasi namin na karamihan ay nasa loob na at nagsasayaw. Nung una ay kami-kami lamang magkakaibigan ang magkakasamang sumasayaw. Hanggang kalaunan ay may mga nakilala na kami at nakakasama na namin sila. Noong mga pasado 9:00 na ng gabi, habang masaya kami nagsasayawan, ay bigla na lamang nagkaroon ng komosyon. Nagkagulo na. Nakita pa namin nagkaroon ng habulan. Ang buong akala namin ay mayroong away. Malimit naman kasi yung mga ganon sa amin tuwing mayroong idinaraos na sayawan. Dahil sa pasikatan na kadalasang nauuwi sa hindi pagkakaunawaan, kung minsan naman dahil sa babae. Pero nung mga sandaling iyon ay iba pala ang dahilan. Narinig namin sa mga usap-usapan na mayroon daw hinabol ng aswang at yung biktima ay sugatan dahil sa naabutan at dinumog daw talaga ito. Kung kaya pala nagtakbuhan ang ibang naroon sa sayawan dahil sa humingi ng tulong ng pinsan ng biktima. Yung iba naman ay nanakbo para lang makiusyoso. Maya-maya pa ay may dumating na mga tanod. At dahil sa nangyari, di nagtagal, ay nagsalita na sa mikropono yung nag-organisa ng pasayaw at sinabing ititigil na muna ang sayawan at humingi sila ng paumanin. Kaya kahit gusto pa sana namin ay wala na rin kami nagawa pa ng aking mga kaibigan. Maging yung ibang mga kaidara naming naroon ay nagpasya na lamang na magsiuwian na. Habang nasa daan kaming magkakaibigan ay masaya naming pinag-uusapan yung mga nangyari sa sayawan at yung mga babae na aming nakilala. Nang bigla na lamang kaming nakarinig ng mga nagsisigawan sa may gawin naming likuran, na nang lingunin namin sila ay mabilis nang nagsisitakbuhan papunta sa amin hanggang sa tuluyan na kami nilang malampasan. Panay ang sigaw nila na may aswang at halata ang takot sa kanilang mga mukha. Kaya sa aming pag-aalala na baka kami ang maabutan noon, ay napatakbo na rin kaming magkakaibigan. Nang nakikita na namin yung likod ng mga lumampas sa amin, habang papalapit na kami sa kanila, ay bigla naman nagsitakbo ang pabalik ang mga ito at sinabing mayroon ding aswang. Na nang makasalubong na nila kami sa daan, ay nagsilihis ang mga ito. Kami naman ay dire-diretso at nagpatuloy. Naisip kasi naming mas delikado
kung susunod pa kami sa kanila. Pagkat napakamasukal nung bahagi na iyon na kanilang tinahak. Di nagtagal ay parang nabunutan kami ng tinig sa lalamunan. Nang maaninagan namin yung mga tanod sa di kalayuan na papasalubong sa amin. Sa tansya ko ay mga 3 sila. Kaya mas binilisan pa namin upang makahingi ng tulong. At para kaming nabigyan ng pag-asa ng mga sandaling iyon. Ngunit nang magpapanagpo na kami, ay biglang napalitan ng takot yung pag-asa na aming naramdaman. Dahil kitang-kita namin yung nakakatakot na mukha ng mga ito. Napakamabalasik at nagtataglay sila ng mapupulang mga mata. Kaya habang may pagkakataon pa, ay nagsilihis na rin kami ng daan na nagsisigaw kami sa pag-asang may makaririnig sa amin upang sakluluhan kami. Halos lundagin namin yung mga lamang sagaban sa aming dinaraanan. Talagang wala kaming ibang inisip kundi ang makalayo sa mga aswang na iyon. Halos gumulong kami magkakaibigan sa pagtakbo pababa dahil sa sobra naming pagmamadali, hanggang sa makarinig kami ng mga boses ng tao. Kaya nagsisigaw pa kami para matawag ang kanilang pansin, hanggang sa makita na namin sila na kanila naman kaming hinintay. Nakauwi naman kami ng ligtas ng gabing iyon. Buti nilang talaga at nagawa namin silang matakasan. Pero nang sumunod na araw ay maring itinanggi ng mga opisyalis ng barangay noong kabilang baryo na mga tanod nga nila ang siyang may kagagawan umano ng kaguluhan noong nagdaang gabi. Sabi pa nila, madali lang naman umanong magpanggap bilang isang barangay tanod na maaari nga yung aswang mismo ay hindi rin mula sa kanilang baryo. Sabi pa ng kanilang kapitan. Simula po noon ay medyo umiwas na muna kami sa mga pagdalo-dalo sa mga sayawan, lalo na nga nung huli na may mga napapabalita ng nawawala na halos mga kaidara namin na dumadalo sa mga sayawan. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng mag-anak ni nanay. Tawagin niyo na lang po sa pangalang Neneng ang nanay ko. Naganap po ito. Maraming taon na ang nakakaraan. Siguro ay mga 11 anyos pa lamang daw siya noon. Sila nanay po kasi ay nakatira noon sa probinsya. Simple lang naman ang buhay nila. Pangatlo si Neneng sa kanilang magkakapatid. Mayroon silang lupang sinasaka noon na maliit lang na kanilang pagmamayari. Buwan ng Mayo noon nang may dumating sa kanilang bahay. Isang mag-anak iyon at alam nilang hindi taga roon ang mga ito. Nang lapitan ng mga magulang ni Neneng ay nalaman nilang sila pala ay mga bakasyonista. At mahalata naman sa kanilang ayos. Magagala ang kanilang mga pananamit, maging sa kanilang mga kutis. Ay mahalata mong hindi nga sila taga roon na mga sanay sa mahirap at mabibigat na trabaho sa bukid na laging nakabilad sa init ng araw, kung kaya kadalasan ay mga sunog ang kanilang balat. Mababait naman at magagalang ang mga ito kausap. Napag-alaman ng mga magulang ni Neneng na bukod sa kanilang pagbabakasyon ay gusto rin pala ng mga ito na makabili ng lupa doon sa kanilang baryo. Dahil sa nagbabalak silang magkaroon ng bahay na mapagbabakasyonan at makapag-alaga na rin ng mga hayop upang may karagdagan umano silang panggagalingan ng kita. Dahil mahilig ang kanilang mag-anak sa pagninegosyo. Kaya kanilang kinausap si Mang Pedro na tatay ni Neneng kung may alam ba raw ito na lupang pwede nilang mabili.
Sinabi naman niya sa padre de pamilya ng mag-anak na makikibalita siya at magtatanong-tanong. Pagkat noong mga oras na iyon ay wala pa siyang nalalaman kung mayroon ngang nagbibenta ng lupa doon sa kanilang lugar. Matapos nilang makapag-usap ay nagpaalam na ang mag-anak at tinak ang daan papunta sa bundok. Pagkat mamamasyal daw sila, pinaalalahanan naman ng mga magulang ni Neneng ang mga ito na mag-ingat pagkat may napapabalita kasing aswang sa lugar na iyon na ang kanilang pinaghihinalaan noon ay yung matandang babae na naninirahan doon mag-isa. Nanatawa lang yung mga magulang ng mga bakasyonista at ipinagkibit-balikat lamang iyon. Pero yung dalawang anak nila ay tahimik lamang na nagkatinginan pa sa isa't isa. Nung mga bandang hapon na, pagkagaling ni Mang Pedro sa pagsusuga ng kalabaw, ay kanyang tinanong si Neneng kung napadaan na ba yung mag-anak. Sumagot si Neneng sa kanyang ama at sinabing hindi pa. Wala pa umano siyang napansin na may dumaan. Kaya nag-alala si Mang Pedro at napabulalas ng ano na kaya nangyari sa mag-anak na iyon. Nagsalita ang kuya ni Neneng na si Mando. Ito ang panganay sa kanilang magkakapatid at sinabing baka maya-maya lang daw ay nariyan na rin ang mga iyon at daraang pabalik. Baka nawili lang umano sa pamamasyal pagkat mga ignorante sa kalikasan. Pero ang isa pa nilang kapatid na si Emmanuel ay iba ang nasa isip. Baka naligaw na umano ang mga ito sa kagubatan o di kaya naman ay nalapa na ng aswang. Nang marinig iyon ng kanilang ina ay sinaway sila nito at inutusan na lang na mag-igib ng tubig habang si Neneng naman ay tumulong na sa kanilang ina sa pag-aasikaso ng kanilang hapunan. Nang madilim na ay alumbihit na si Mang Pedro. Hindi siya mapakali dahil sa kanyang pag-aalala para sa mag-anak na iyon. Sa maikli kasi nilang pag-uusap ay tila nakagaanan na niya ng loob ang mga ito. Kung kaya nakakaramdam siya ng awa pagkat alam niyang hindi sila sanay sa mga bundok at kagubatan. Nag-alala din siya na baka kung ano na ang nangyari sa kanila. Kaya pagkatapos nilang makakain ng hapunan ay nagpasya si Mang Pedro na sundan na yung mag-anak. Sinabi din ni Mando na kanyang sasamahan ang kanilang ama. Pero hindi pumayag si Aling Mila at sinabing lupang delikado. Kahit anong pagpupumilit nila mag-ama ay ayaw pumayag ng ilaw ng tahanan. At sinabi pa nitong hindi naman daw sila nagkulang sa pagpapaalala. Nang lumalim na ang gabi, habang nasa kwarto na si Aling Mila at si Neneng na natutulog, ay gising na gising naman sila Mang Pedro at dalawa nitong anak na lalaki. Nang masiguro nila na tulog na nga sila Aling Mila, ay nagpasya na silang lumabas ng kanilang bahay upang sundan yung mag-anak. Pero laking gulat nila nang makarinig sila ng aswang. Di sila maaaring magkamali. Kabisado nila ang huni noon. Hinugot na kagad ni Mang Pedro ang kanyang itak at sinigawan ang aswang. Hinamon niya ito na lumabas at magpakita. Pero nanatili lamang itong humuhuni. Pinabalik ni Mang Pedro ang kanyang dalawang anak na lalaki sa loob ng kanilang bahay. Naisip niya kasing hindi naman lalaban ng parehas yung aswang. Hanggang sa makarinig pa sila ng ibang mga huni noon. Hindi lang ito iisa. Na ikinagulat iyon ni Mang Pedro. Dahil sa kanyang pagkakarinig
ay tila 5 ang mga aswang na nasa paligid ng kanilang bahay. Kaya ipinasara niyang mabuti ang kanilang mga bintana at pinto. Na di naman nagtagal ay narinig na niya nagsimula ng kumilos ang mga ito. Sa unang pagsilip ni Mang Pedro sa siwang ng kanilang bintana ay wala siyang nakita. Panandalian pa niyang sinanay muna ang kanyang mga mata sa labas. At nang bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala pagkat nakita niya ang lalaking kanyang kausap kanina at nasa likod nito ang lalaking anak. Maya-maya ay napakaway naman si Mando na nakasilip din sa bintana sa kabilang panig naman ng kanilang bahay. At nakita nilang naroon ang nanay ng mag-anak. Nakasama naman nito ang anak nilang babae. At biglang kumalampag ang kanilang bubungan na nasisiguro na ngayon ni Mang Pedro na iyon naman yung pang-5. At may naiisip na siya kung sino iyon. Yun yung matanda na bantog na aswang. Nagmamadaling pumasok si Mang Pedro sa kanilang kwarto. Nagising na rin si Aling Mila dahil sa malakas na pagkalabog na nilikha ng aswang sa kanilang bubungan. Paglabas ni Mang Pedro mula sa kanilang kwarto ay may tangan-tangan na itong buntot pagi. Mabilis na kumilos yung magkapatid na nang mapasulyap sila sa kwarto ay nakita nilang nagising na rin si Neneng na pupungas-pungas pa. Dumiretso sila sa kusina at kumuha ng asin. At dahil sa may mga bahagi pa ng kanilang bahay noon nayari sa tabla at kawayan, kung kaya nagawa nilang maisaboy ang asin sa palibot noon. Sa galit ni Mang Pedro ay napamura ito at kanyang binalaan ang mga aswang. Nakaramdam siya ng sobrang sama ng loob na kanya pa sana silang tutulungan kasama ng kanyang mga anak sa pag-aakalang napahamak na sila sa kamay ng aswang. Yung pala ay kauri nila ito na baka hindi nga lang basta kakilala kundi kaanak pa. Napabulala si Mang Pedro at sinabing nagkamali sila nang napiling kakalabanin. Pagkat kilala si Mang Pedro sa kanilang lugar na may kakayahang taglay at may mga mutya ito na nasa kanyang pag-iingat, binilinan ni Mang Pedro si Neneng at Aling Mila na kahit anong mangyari ay huwag silang lalabas. Pagbukas ni Mang Pedro ng pinto ay nasa likuran na rin niya sila Mando at Emmanuel na hawak na ang kanilang mga itak. Pagtapak na pagtapak ni Mang Pedro sa lupa sa labas ng kanilang tahanan ay agad nang nahayag sa kanya ang kinaroroonan ng mga aswang na nagpapalipat-lipat sila ng pwesto at nanlalansi. Walang sabi-sabing tinakbo iyon ni Mang Pedro at iwinasiwas na kaagad ang kanyang hawak na buntot pagi na nang tumama iyon ay talaga namang lumika ng nakabibinging tunog at pumailan lang na kaagad ang nakakatakot na pagsigaw nung anak na lalaki ng mga bakasyonista. Nalapnos na kaagad ang balat nito na nakita pa nga nila Mando na umuusok-usok pa iyon at nag-iwan din ang latigo ng malalim na sugat dahil sa mga matutulis na tinik na nakakabit doon. Matapang na umangil naman ang padre de pamilya ng mga ito, pero nginitian lamang siya ni Mang Pedro at agad na isinunod. At wala itong nagawa kundi ang mangisay sa lupa dahil sa tindi ng sakit na hatid ng buntot pagi. Sinugod naman siya ng mag-ina nito, ngunit laking gulat nila nang mawala na bigla si Mang Pedro at di nagtagal ay bigla na lamang bumulagta sa lupa
ang matandang babaeng aswang mula sa itaas. Naunang lumagapak ang likod nito at namaluktot. Pero mabilis na kumilos at kumaripas ng takbo. Nang hanapin nila yung mag-anak ng mga bakasyonista, ay nawala na rin ang mga ito. Nung mga sumunod na araw sa kanilang baryo, ay naging madalas ang pagkaubos ng kanilang mga alagang hayop. At 2 na sa mga taga roon ang namatay, na sinasabing natuklaw umano ng ahas yung isa habang natutulog, habang yung isa naman ay bigla na lang nagkasakit. Kaya humingi na sila ng tulong kay Mang Pedro. Nung huli ay nagawa naman nilang mapalayas ang mga ito doon sa kanilang baryo, kasama na yung matanda.